Itinalaga na po ni Pangulong Noynoy Aquino si Solicitor General Francis Ardeleza bilang bagong Associate Justice ng Korte Suprema. Ito ay sa kabila ng pagharang ng nominasyon ni Ardeleza dahil sa mga kwestiyon sa kanyang integridad. Nakatutok si Teresa Andrada. Si Solicitor General Francis Ardeleza ang bagong talagang Associate Justice ng Supreme Court, pero hitik sa kontrobersya ang kanyang appointment. Bago kasi nito'y naharang muna ang pagkabilang ni Ardeleza sa shortlist o listahan ng Judicial and Bar Council ng mga pagpipilian ni Pangulong Aquino dahil sa kwestiyon sa kanyang integridad. Ang ginawa ni Ardeleza, naghain siya ng petisyon sa Supreme Court para questionin ang di niya pagkakasama sa shortlist. Kahapon lang naglabas ng desisyon ang mga mahistrado na pinasasama na ang pangalan ni Ardeleza sa listahan. At kahapon din, deadline para puna ng vacancy sa Korte Suprema, inappoint ni Pinoy si Ardeleza. Itinanggi ng palasyo na binraso nila ang pagpasok ni Ardeleza sa shortlist. We did not exert any pressure on, especially on the JBC. As you see, the JBC excluded the name of the Solicitor General Ardeleza, and I suppose the Supreme Court had to make a decision at that point because they were also very well aware of the deadlines. Sa isang pahayag, sinabi ng bayan muna na ang pagkakatalaga kay Ardeleza ni Pinoy ay naaayon sa kanyang away sa Supreme Court matapos nitong ideklara na unconstitutional ang pet project ni Pinoy na Disbursement Acceleration Program o DAP. Natatakot daw sila sa epekto ng appointment ni Ardeleza, lalo't may nakabinbing motion for reconsideration ang ehekutibo. Bilang Solicitor General, si Ardeleza ang tumayong abogado ng gobyerno sa mga kaso sa Supreme Court. Pero tiwala daw ang palasyo kay Ardeleza. The President has worked with Solicitor General, obviously because he's the lawyer for the government. And on the basis of his work and competence as Solicitor General, that was one of the reasons why he chose Solicitor General Ardeleza. Pero pakiusap ng ilan, dapat si Justice Ardeleza hindi kasama sa desisyon sa MR. Kasi nalulod ang dice laban sa mga petitioner kung yung new appointee ng presidente na nag-defend sa presidente sa DAP magdidesisyon doon sa MR. sina Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno at Associate Justice Antonio Carpio ang mismong kumwestiyon sa integridad ni Ardeleza, isang bagay na hindi lumagpas maging kay Justice Secretary Laila De Lima. I just hope na ang pagpasok niya sa Supreme Court would be something that is healthy to the court in terms of the dynamics there. Si Ardeleza ay graduate ng UP College of Law, cum laude noong 1974 at third placer sa bar exams. Sa Harvard Law School siya nag-Masters of Law. Sa isang statement, nagpasalamat si Ardeleza sa Pangulo at tiniyak na gagawin ang kanyang trabaho na may integridad at independence at isa sa isip ang interes ng sambayanang Pilipino. Si Ardeleza na ang ikalima at huling appointee na ni Aquino sa Korte Suprema dahil sa 2016 pa ang susunod na retirement ng isang mahistrado. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras.